So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, lalong lumalakas po yung panawagan at bali-balita. Nasisibakin na po itong napakahusay na sekretary ng DOT, Department of Tourism, na si Cristina Frasco. Dahil po sa kanyang kapalpakan, kapabayaan at underperforming na pag-handle dyan po sa ahensya po na yan. No, wag po natin kakalimutan no, itong si Cristina Frasco, DDS po yan. Kaya pala sinasabotahin niya yung pag-handle sa DOT kasi po makasara po yan. O, wag po natin kakalimutan no, na siya po ay naging spokesperson po ni Sara noong 2022 election. No? Itong si Gwen Garcia na nanay niya, alam naman natin na Duterte critic yan eh. Pero itong si Cristina Frasco, DDS po yan. Hindi ko nga alam kung ba't ano yan eh. Kung sinong nag-recommend dyan para i-appoint po yan, no? So, by the way, mga kababayan, no, ito po, no, sabi po ito ni Asidre. So, absence of tourism in SONA means DOT is underperforming. So, nabanggit ba sa nakaraang SONA ni PBBM na pinuri po ni Presidente ang Department of Tourism? Di ba wala? Kasi nga palpak. Walang ibang alam yan si Cristina Frasco kundi kasosyalan, kaartihan, no? At pagiging Bartinela. Actually, mga kababayan, wala po tayong nakita na overwhelming na proyekto o ginawa itong si Cristina Frasco. Kita mo alam nyo kung ano nakakahiya dito? Gumawa po siya ng isang commercial na I Love the Philippines, tapos yung ginamit niya, footage from Dubai, Thailand, at saka sa ibang bansa. Sino ba namang bobo ang gagawa nun na ipopromote mo yung Pilipinas pero yung gamit mong video hindi sa Pilipinas? So ito sabi dito no, the absence of tourism achievement in President Marcos' fourth State of the Nation SONA is an indication that the Department of Tourism is underperforming. Sabi nga po ito ng isang congressman sa Tingog, no? Asidre in a statement said that more than has to be done to address gaps in effort, revitalize the country's tourism industry after the COVID-19 pandemic. Actually, hindi po ito paninira kasi po may mga numbers po dito. Ayan last year, 2024, we welcome only 5.9 million lang po ang foreigners po ang bumisita sa Pilipinas. Napakababa po nito noong 2019, noong panahon ni Digong, na 8 million, 8.26 million. So, meron 3 million, almost 3 million po na pagkakaiba sa dami po ng pagbisita. So, ibig sabihin nun, may problema sa Pilipinas. May problema ang turismo sa Pilipinas. Pagkatapos, yun na nga yung problema natin, makikita pa natin itong si Cristina Frasco, no? Kasi nakita ko siya isang beses, no? Pasosyal-sosyal. Waiter, can you please give me some wine? Social yan, men. Tapos ito yung nakakahiya dito, Cristina Frasco. 5.9 million lang po yung bumisita sa Pilipinas noong 2024. Kung kukumpara po natin ito sa Thailand na meron 35 million. Sa Malaysia na 25 million. Mga bobo sa English yung mga yan. Tayong mga Pilipino, kilala po tayo sa hospitality, di ba? Sa mga magagandang mga beaches, magagandang tanawin, at syempre tayo po mga Pilipino, magagaling po mag-English. So, kaya natin i-welcome yung mga foreigners. Tapos tayo, kulela tayo. May problema talaga tayo dito. So, ngayon, ang tanong ngayon dito, ano ba yan? May problema ba talaga o talagang sinasabotahe lang? Tandaan natin, DDS yan, si Frasco. Oo. So, sabi pa dito, aside from lagging behind in terms of foreign arrivals in 2024, Asidre pointed out that the country's tourism revenue of 760 billion or 13 billion pales in comparison to Thailand's 39 billion and Vietnam 16 billion. So, mga kababayan, so ang kinita pala ng tourism natin is 760 billion lang po. Kung kukumpara po natin ito sa ibang bansa, na sobrang laki. Actually, ang point natin dito, malaki po talaga ang potential ng tourism sa Pilipinas. Hindi lang po talaga napopromote ng maayos. At syempre, the more tourist ang pumunta sa Pilipinas, mas maliit po ang utangin ng Pilipinas tuwing fiscal year.
Tapos ito mga kababayan, no, nakita ko po itong code card po na to. At actually, ano po ito tama naman po ito. So ito, no, 26% po tandaan nyo, 26% po. Ibig sabihin nun, lagpas 1/4. No, ang binagsak po ng turismo sa Pilipinas nung hinawakan ni Frasco. At ang malupit dito mga kababayan, sariling flagship na programa ni Frasco, Palpak. 3 taon na po. Yung TRA na yan, yung tourism rest area po na yan. Oh, so 100% po, 10% pa lang po yung na-implement. 3 taon na po si Frasco sa DOT. Dapat po at least 40 or 50% nagawa na po. Pero bakit 10% lang? Oh, tapos paano? Oh, yung malupit. Yung 49 million po na campaign funds, doon nga po sa sinasabi natin kanina, na gumamit po siya ng footage from ibang bansa para po i-promote ang Pilipinas. May palpak. Oh. So ngayon, medyo si Cristina Frasco maganda naman 'yan, 'di ba? Pero medyo makapal lang po talaga yung mukha, no? Kasi ayaw pa rin mag-resign. Kasi kahit po nasang katutak na po, nagbabangkit na mag-resign na siya, ayaw niya pa rin po mag-resign. So ngayon, alam nyo kasi, no, isa kasi sa mga factor, no, kung bakit hindi pa rin po sinisibak yan si Cristina Frasco. Sino nga po kasi papalit? Ay, na pinakamalaking tanong dito sino pong papalit? Actually, no, bali-balita po mga kababayan, no, naman nagla-lobbying. Lobbying, alam niyo yung lobbying? Kasi uso ito sa uso ito sa pag-appoint, no, ng mga public officials, no. Lobbying na, ako gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan, ito promote natin sa ganito, yan, lobbying po yun. So, may nagla-lobbying po, no, na ang gusto nila sanang ipalit, at sana pumayag, no, si Charo Santos daw po na ABS-CBN. Charo Santos? DOT? Artista yan na, walang alam yan, di ba? Pero ang point dito mga kababayan, no, alam naman po natin, no, na hindi lang po kasi basta-basta artista si Charo Santos, no? Si ano po yan dati po siyang presidente at CEO po ng ABS-CBN. At alam naman po natin na naging successful nga po yung pag-promote nga po ni Charo Santos at saka ni Charo Santos mismo pala, no, sa ABS-CBN. No, yun nga lang natanggalan lang ng prangkisa dahil sa politika ni Digong. Pero by the way, no, kung credentials na naman po yung pag-uusapan in corporate industry, no, hindi po mapag-iwanan po si Charo Santos po dito. At tandaan po natin, Charo Santos yan. Maraming kakilalang artista yan. Di ba? Pwedeng makiusap o baka libre na nga lang, di ba? O kayo, mga talent ko naman kayo Promote natin yung Pilipinas. Pag na-promote ang Pilipinas, lalago din po ang movie industry. O, di ba? And by the way, mga kababayan po, no, itong si Charo Santos nga po, hindi lang naman po siya kilala sa Pilipinas, kilala po siya international sa, 'di ba, sa cultural influence, tapos sa media arts. So may connection din po siya sa ibang bansa. Hindi po katulad ni Frasco, no? Si Frasco na wala namang alam. So actually, mga kababayan, no, ito yung point natin Kung sino man yung nag-lobbying po diyan kay Charo Santos para maging DOT Secretary. So yun nga po mga ka-streetwise, no, kung sino man yung nag-lobbying na kinukonsider, no, na gawing DOT Secretary itong si what you call this, si Charo Frasco Charo Santos, no. So actually she's a good choice para sa akin. Ewan ko lang ako meron kayong gustong ibang tao na nilagay po dyan sa DOT. Pero sa ngayon po, wala po kayo ibang maisip, no? Baka kayo, dyan sa Team Replay, no? Sa tingin nyo ba, sino bang pwedeng ipalit kay Frasco, no? Kung meron man. Pero kung si Charo Santos, well, medyo okay po ito para sa akin. Para matuwa po si Rodante Marcoleta. So, yan mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa paglalaboying nga po na palit na si Charo Santos po yung papalit kay Cristina Frasco. Kayo ba naniniwala ba kayo na malaki pa yung tsansa na sibakin itong si Cristina Frasco? Naniniwala ba kayo na posible na malaki ang may tutulong ni Charo Santos para po mamayagpag po ulit itong nabubulok po nating turismo sa Pilipinas? Yon, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, syempre, palike, pa-subscribe. Hindi makalabisan,
pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa office ng tourism. So, thank you. Salamat and babush.